Noidang Van Ban, Daloy Bo Thilung. Hello mga idol, gusto kong i-share sa inyo ang isang solid na produktong ginagamit ko ngayon, ang Mr. Rick Hydration Flask Tumbler Fantasy Series 304 Stainless Steel, pang malakasan ng tibay at ang tagal bago mawala ang lamig, perfect sa kahit anong adventure mo. Meron din po tayong tumbler mula sa Sevago na maganda rin, maraming pagpipilian nito at affordable pa, sobrang budget friendly pero quality na quality. Meron din tayong payong na 99 na pesos lamang, matibay at cute, at syempre meron din tayong GoMo SIM na no expiration ang data. Kung gusto nyong bumili, nasa ibaba ang link, malaking tulong kung gagamitin nyo yun para kumita din ng channel kahit papaano. Salamat sa suporta mga idol. Dahil sa sinabi ni Elder mo ay naliwanagan ang ating bida tungkol sa sitwasyon. Nagsaad rin ang Elder na dahil tauhan naman pala ng ating bida ang babaeng ito, ay maaaring nagkataon lang na naparito ito para hanapin siya. Agad na rin na nagpaalam ang Elder sa dalawa at inutusan niya ang ating bida na tingnan nito ang bangkay ng namatay na disciple upang makita nila kung may naiwan bang clue doon. Naging seryoso ang Elder dahil kaya pala wala siyang maramdaman na demonic energy sa Heavenly Prince dahil hindi ito ang totoong inheritor ng demonic arts. Ang hindi lang niya alam ay nahulog na siya sa plano ng ating bida at ngayon ay hihintayin niya na lang kung ano ang gagawin ni Elder mo sa Heavenly Prince. Pagkatapos ng ilang sandali ay naglakad na rin silang dalawa ni Suching para bumalik sa kanilang mga bahay. Naisip ni Suching na ito na ang tamang oras para makausap niya ang ating bida, ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ng ating bida ay agad na itong nilayo ni Gachang. Umarte rin si Gachang na parang nasaktan siya dahil kahit na malaki na ang tiwala na ibinigay niya kay Suching ay may tinatago pa rin pala ito sa kanya. Nalungkot si Suching nang marinig niya ang pagkadismaya sa boses ng Young Lord, kaya nagsaad siya na sasabihin niya ang dahilan kung bakit siya nandoon kanina. Inilabas niya ang isa sa 7 tools ng world domination at kanyang sinabi na nakuha niya ito sa isang auction, ngunit hindi niya ito agad nasabi sa ating bida kaya humingi siya dito ng paumanhin dahil tinago niya ito sa kanya. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito dahil hindi niya inaasahan na hawak pala ni Suching ang isa sa mga kayamanang ito, kaya napangiti na lang siya at kanyang sinabi na mukhang magandang balita nga ito. Naglakad siya at kanyang sinabi na huwag na dapat pang gawin ulit ito ni Suching dahil ang ayaw niya sa lahat ay ang mga taong hindi sumusunod sa kanya. Wala rin siyang pakialam kung ano pa ang mga tinatago nito at wala siyang balak na malaman ang mga ito, pero dapat ay alam niya ang kanyang limitasyon dahil baka mawala ang relasyon nilang dalawa. Lumabas ang luha sa mata ni Suching nang marinig niya ang sinabi ng ating bida at wala na siyang nagawa kung hindi ay tanggapin ang payo ng ating bida. Napangiti ang ating bida dahil alam niya na tiyak kakausapin ulit ni Elder mo si Suching dahil alam na nito na siya ang inheritor ng demonic arts, kaya ngayon ay tiyak niyang wala nang pumoprotekta sa Heavenly Prince kung nais man niya itong patayin. Pero bago ito mawala sa mundo ay may huling plano pa siya dito. Ngunit kinaumagahan ay nabalitaan na ng mga mag-aaral ang nangyari sa isang disciple ng kanilang sect. Hindi sila makapaniwala na kahit dito sa loob ng paaralan ay maglalakas loob pa rin ang Heavenly Prince na pasukin ito para pumatay ng mga tao. Nagalit ang Heavenly Prince dahil muli na namang nasira ang pangalan niya dahil sa mga plano ni Gachang. Ngayon halos lahat ng mga patayan sa loob ng paaralan ay siya ang sinisisi ng lahat kahit na wala naman siyang ginagawa, ngunit napatigil siya sa kanyang iniisip nang kausapin siya ng kanyang kaibigan. Sinabi nito na huwag sila dapat mag-alala dahil kamatayan lang ang makukuha ng Heavenly Prince, lalo pat nandito ang mga Elder at ang Young Lord. Mas lalong lumabas ang luha sa mata ni Ying Shuang dahil talagang hindi na niya mababawi ang dating reputasyon ng kanyang katawan. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng ating bida kaya mas lalo siyang naiiyak sa sobrang galit. Sa kabilang banda, kinausap na ni Zigen si Chuchu upang gamitin nito ang kanyang kakayahan nang mahanap na nila ang inheritor ng demonic arts na siyang nagtatago ngayon sa paaralan. Ngunit napansin niya na parang hindi nakikinig ang kanyang senior sister kaya tinanong niya ito kung gusto ba niyang tumulong. Nagsaad si Chuchu na mukhang sobrang bored na ni Zigen para maging malaki ang interes niya sa inheritor ng demonic arts kahit na wala naman siyang pakialam dito noon. Sinagot ito ni Zigen na hindi ito ang dahilan kung bakit nais niyang hanapin ang inheritor ng demonic arts. Bilang parte ng kanilang ancestor palace ay responsibilidad nila na patayin ang inheritor ng demonic arts, kaya nais lang niyang gawin ang kanyang trabaho upang magkaroon na ng kapayapaan sa upper world. Nagsaad si
Chuchu na kung talagang nais niyang gawin ito ay simulan na niya ang paghahanap kahit siya ay aminado na maaaring hindi niya mahanap ang inheritor ng demonic arts kahit na gamitin pa niya ang kanyang kakayahan nang marinig ito ni Zizen ay nasabi niya na talagang nagbago na ang kanyang senior sister at hindi na ito tulad ng dati kaya nagtanong siya kung sobrang in love na ba siya kay Gachang kaya ngayon ay ayaw na niyang gawin ang responsibilidad niya bilang saintess ng kanilang ancestor palace. Tinanong rin niya ito kung may nangyari na ba sa kanila kaya ito na lang ang kanyang reaksyon ngayon. Nagtaka si Chuchu nang marinig niya ito kaya muli niyang tinanong si Zigen kung ano ang ibig sabihin nito. Agad naman na itinaas ni Zidian ang kanyang mga daliri at kanyang tinanong kung ito na ba ang nangyari sa kanilang dalawa kaya ayaw na niyang maging saintess. Mas lalong nagalit si Chuchu dahil dito kaya isang malakas na atake ang pinakawalan niya kay Zigen dahil dito ay walang nagawa si Zigen kung hindi ay tumakbo ng mabilis habang hinahabol naman siya ni Chuchu ng kanyang espada ngunit napatigil ang dalawa sa kanilang paghahabulan nang marinig nila ang boses ng ating bida. Sa ngayon ay hinahanap ng ating bida si Zigen dahil nais niya itong makausap. Nagsaad si Chuchu na dahil nandito ang kumag na ito para makausap siya ay dapat niyang puntahan na ito. Agad nagtanong naman si Zigen sa kanya kung hindi ba siya sasama sa kanya. Agad naman itong sinagot ni Chuchu na hindi siya interesado na makita ang kumag na ito. Matapos ang ilang sandali ay dumating na rin ang ating bida at agad siyang tinanong ni Zigen kung ano ang kailangan niya. Nagsalita ang ating bida na sa mga nakaraang araw ay walang tigil ang pag-atake ng inheritor ng demonic arts. Inatake rin nito noon si Zizen kaya sa tingin niya ay dapat silang mag-usap para gumawa ng plano para dito. Seryosong sinabi ng ating bida na base sa nakita niya mula sa dalawang biktima ng inheritor ay maaaring gumagamit ito ng demonic heart manipulation para hindi siya mahanap ng kahit sinong martial artist. Na bahala si Zigen nang marinig niya ito dahil alam niya na ang demonic heart manipulation ay ang martial art na kayang kontrolin ng isang tao ang isipan ng ibang tao. Nagsaad ang ating bida na kung ito ang sitwasyon ay tiyak na marami na silang kalaban na tauhan ng inheritor. Ang malala pa ay baka nakapasok na ang mga ito sa high rank ang disciple ng kanilang paaralan. Naging seryoso si Zigen nang marinig niya ito kaya tinanong niya ang ating bida kung may suspect na ba siya kung sino ang mga kalaban. Sinagot ito ni Gachang na sa ngayon ay wala pa kaya nais niyang mag-ingat si Zigen upang hindi siya maging biktima ng mga kalaban. Sumang-ayon naman dito si Zizen kaya sinabihan niya ang ating bida na huwag mag-alala. Inaya rin niya ito na sumama muna sa kanya dahil nandito rin naman ang kanyang senior sister Chuchu. Agad naman ito na sinagot ng ating bida na may mahalagang bagay pa siyang gagawin kaya kailangan na niyang umalis. Ang hindi lang alam ng ating bida ay kanina pa nakikinig si Chuchu sa usapan nila. Nainis rin si Chuchu dahil parang wala pa ring balak ang Gachang na ito na kausapin siya sa kabilang banda. Walang tigil naman ang paghahanap ni Zen sa impormasyon na maaaring magbigay ng clue sa kanya kung ano ang nangyari sa nakaraang buhay niya kahit na ilang ulit na niyang isipin kung ano ang maaaring dahilan ng pagkawasak ng kanilang sect ay hindi pa rin niya maintindihan ito. Hindi niya alam kung paano siya nabuhay muli at kung gaano katagal siya mananatiling buhay sa mundong ito. Naisip rin niya na kailangan niyang hanapin ang kanyang master at senior sister dahil ang kanyang junior brother at si CNR ay nabuhay rin muli kaya ibig sabihin lang nito ay nabuhay rin ang kanyang master at senior sister kaya dapat ay mahanap niya ang mga ito. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip ay napatigil siya nang marinig niya ang sobrang lakas na pagsabog sa labas ng silid. Nang tingnan niya ang labas ng silid ay nakita niya na sira na ang barrier sa bahay ng kanyang junior brother. Sa labas ng bahay ni Jiyang ay tumilapon ang kanyang mga tauhan habang inutusan siya ng ating bida na lumabas. Natakot ang mga tauhan ni Jiyang at sinabihan nila ang ating bida na huwag gumawa ng gulo dahil isa pa rin sa top 10 leader ang kanilang amo. Nagsaad naman ang ating bida na kung sakaling hindi man lumabas si Jiyang ay tiyak na magiging siyam na lang ang 10 pwesto na ito kaya inutusan niya ang mga ito na tawagin na ang kanilang amo. Ngunit bago pa man makaalis ang mga kasamahan ni Jiyang ay sakto naman ang paglabas niya. Tinanong rin niya ang ating bida kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi rin nito kung bakit inatake siya ng ating bida kahit na wala naman silang hidwaan na dalawa. Naging seryoso ang ating bida nang marinig niya ito at kanyang sinabi na mukhang nagkaroon na ng sira ang ulo ni Jiyang para makalimutan niya ang ginawa nito kay Kian. Sa kabilang banda nagmadali ang mga disciple para magpunta sa
bahay ni Jiyang dahil nalaman nila ang nabubuong laban sa pagitan nito at ng Young Lord sa isang bundok ay natuwa si Xian nang marinig niya ang balita tungkol sa laban ni Guchang at ni Jiyang. Napangiti rin siya dahil sinabi noon ni Guchang na wala siyang pakialam sa kanya, ngunit ngayon ay ito ang ginawa niya kay Jiyang. Sa labas ng bahay ni Jiyang ay hindi lamang ang mga normal na disciple ang nandito dahil nandito rin ang Phoenix Princess at ang bagong prinsipe ng Heavenly Emperor Mountain. Sa ngayon nandito ang dalawa para makita kung gaano nga ba kalakas ang Young Lord. Nagsaad si Jiyang na sa tingin niya ay may balak ang ating bida na maging overlord ng kanilang paaralan dahil gusto nitong labanan ang lahat ng nasa top 10. Hiniling rin niya dito na huwag siyang makialam dahil maganda ang intensyon niya kay Xian. Sinagot naman ito ng ating bida na hindi siya karapat-dapat sa kamay ni Xian kaya huwag na dapat siyang mag-abala pa. Mas lalong nagalit si Jiyang dahil ayaw man lang siyang bigyan ng respeto ni Guchang sa harapan ng mga disciple. Na bahala naman ang mga disciple dahil ngayon ay nalaman ng mga ito na sobrang mahalaga pala si Qian sa kanilang Young Lord. Nagsalita si Prince Shen na sa tingin niya hindi ito ang totoong dahilan kung bakit nandito ngayon si Guchang. Sumang-ayon naman dito ang Phoenix Prince at kanyang sinabi na sa tingin niya ay ginagamit lang ito na excuse ni Guchang para labanan si Giyang. Ngumiti si Prince Shen dahil wala siyang pakialam kung ano ang dahilan ng alitan ng dalawa. Nandito lang siya ngayon para malaman kung gaano kalakas ang Young Lord. Biglang sumulpot si Guchang sa likuran ni Jiyang at kanyang sinabi na dapat siyang maghanda kung ayaw niyang mapahiya sa harapan ng lahat. Kasabay nito ay isang malakas na atake ang ginawa niya, ngunit madali lang itong naharang ni Jiyang. Inilabas ni Jiyang ang aura ng kanyang apoy at kanyang sinabi na kung nais talagang makipaglaban ang ating bida ay hindi niya ito aayawan, ngunit sa kasamaang palad ay madali lamang naiwasan ni Guchang ang lahat ng kanyang mga atake at papunta na ito sa kanyang harapan. Sa ibaba ay namangha ang lahat dahil sa kakaibang laban sa pagitan ng dalawang top 10 disciples. Sa tingin rin nila na magiging mahaba ang laban na ito dahil parehong malakas ang dalawa. Sa ngayon ay patas pa lang ang atake ng dalawa at walang sino ang nagiging lamang sa laban, ngunit muling namangha ang mga tao nang makita nila ang paglabas ni Guchang ng mga sword intent na parehong ginamit niya sa laban nila ni siya noon. Sa labas ng pintuan naging seryoso si Jiyang dahil wala na siyang magagawa kundi gamitin ang kanyang buong lakas dahil seryoso ang pag-atake ng ating bida sa kanya. Ginamit rin niya ang kanyang purple chi para mas maging matibay pa ang kanyang katawan. Napangiti rin siya dahil huli niyang ginamit ang kakayahan na ito sa nakaraang buhay niya laban sa Sixth King, ngunit ngayon ay si Guchang ang unang makakaranas ng lakas niya sa bagong buhay na ito. Namangha ang Phoenix Princess dahil ang gamit ni Jiyang ay ang sikat na chaos daw. Isa ito sa mga killer moves ni Jiyang, ngunit hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida at agad na niyang inatake si Jiyang, ngunit dahil sa chaos bone ni Jiyang ay madali lang niyang nawasak ang atake ng ating bida. Nakangiti rin niyang sinabi na dapat tandaan ng ating bida na mas malakas siya kay Jin Chan kaya hindi sapat ang atake na ito para matalo siya. Namangha ang lahat nang makita nila ito dahil nakayang harangin ni Jiyang ang atake ng Young Lord, ngunit isang malakas na aura ang biglang lumabas sa kalangitan at napagtanto ng mga disciple na isa itong heavenly attack, kaya agad na tumakbo ang mga ito palayo sa bahay ni Jiyang dahil maaari silang mamatay sa oras na matamaan sila nito. Kahit na si Prince Shen ay nagulat rin kaya tinanong niya ang Phoenix Princess kung alam ba nito kung ano ang tunay na cultivation ni Guchang. Kahit na si Jiyang ay napuno ng matinding takot dahil napagtanto niya na hindi lang pala Sacred Realm ang tunay na cultivation ng ating bida. Naging seryoso ang ating bida at kanyang sinabi na nalimutan niyang sabihin na sa kanyang paningin ay pareho lamang silang mga langgam ni Jin Chan. Kasabay nito ay isang malakas na aura ang lumabas sa bibig ng dragon sa itaas at kanyang sinabi na oras na para mamatay siya. Walang nagawa si Jiyang kundi gamitin ang full protection ng kanyang purple chi dahil alam niyang kamatayan ang makukuha kung sakaling hindi niya maarang ang atake na ito. Kasabay nito ay isang malakas na aura ang tumama sa kanya kaya bumagsak ang katawan niya sa ibaba ng kanyang bahay kaya nawasak ito. Dahil sa nangyaring pagkatalo ni Jiyang sa harapan ng lahat ay mas lalo pang tumaas ang faith value ng ating bida. Nagsaad si Jiyang na kung taglay lang niya ngayon ang dati niyang lakas ay wala sana siya ngayon sa sitwasyon na ito. Nagsaad naman ang ating bida na sayang lang dahil naging kalaban niya si Jiyang dahil may taglay itong magandang potensyal, ngunit bago pa man
Siya makalapit dito ay biglang dumating ang senior brother ni Jiyang at hiniling niya sa ating bida na huwag nitong patayin si Jiyang. Sa tingin niya ay sapat na ang ginawa ng ating bida kay Gian, kaya dapat ayos na kung ano man ang hidwaan nila. Isa pa ay wala rin silang balak na masama kay Kian, or kaya sana ay huwag itong maging dahilan para gawin ito ni Gotch. Ang lumapit naman ang ating bida at tinanong niya si Ken kung nais rin ba niyang mabugbog tulad ni Jiyang. Naging seryoso si Prince Shen dahil hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng magandang relasyon